Philippine coasters. There was a ballot that was rejected first. Live mula sa GMA Network Center. Ito 24 oras. 24 oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Imbis na makahanap ng kalinga, napabayaan na umano ang 17 senior citizen na sinagip mula sa isang care facility sa Bukidnon. Nanlilimahid sa dumi at nakasusulasok ang amoy ng pasilidad na nabistong hindi rin rehistrado. Nakatutok si Cyril Chavez ng GMA Regional TV. Paano kung ang iyong tinutulugan katabing-katabi mismo ng inidoro at ang papag ng mga silid nanlilimahig? Ganyan umano ang nararanasan ng mga inaalagaan ng Senior Citizens Care Facility sa Maramag, Bukidnon. Masakit sa mata ang mga dinatnan ng mga tauhan ng DSWD Northern Mindanao. Pero lalo naman umano sa ilong dahil sa nakasusulasok na amoy. Inireklamo ito ng mga concerned citizen at ng mga kaanak ng mga senior citizen na nasa pasilidad. 17 senior citizen ang nirescue. 2 ang kinuha ng kanilang mga kaanak, habang ang iba nasa pangangalaga na ng DSWD. Nakita gid nato nga walay kapasidad nga magpadagan ang mga nagdumala ani no para nindot nga serbisyo ilang mahatag sa mga kliyente atong ilaang foundation. Hindi rin umano maayos ang pag-aalaga sa mga senior citizen. Wala rin umano mga social workers o medical personnel ang care facility, kaya walang kakayahang tumanggap ng mga kliyente. Dugay na daw kuno sila nga nag-operate murag somewhat 2016 pero pa balhin-balhin sila og mga area. Tapos ang first nila Kibawi dayon murag mga around 2022 to 2023 daw sila ni balhin sa kining Maramag, pero kana gid siya sir no ongoing pa ang amo ang pag-validate gyud sa tanan. Bukod sa mga paglabag, itinuturing na iligal ang operasyon ng care facility kaya ipinatigil na. Hindi kasi rehistrado ang pasilidad. Inaalam na ng DSWD kung modus ba ng pasilidad ang magpabayad sa mga gustong magpaalaga sa mga kaanak nilang senior citizen gaya ng sumbong ng ilan. Gayon din ang paghingi ng donasyon mula sa iba't ibang donors. Yan ay kulang sa kakayahang mag-alaga. Hinihingan namin ng pahayag ang may-ari ng pasilidad. Pero sabi umano nito sa DSWD, iniiwan lang sa kanila ang mga inaalagaan. Sa ila pang ingon ay mga senior nga ibilin no sa ila ang mga pamilya na apoy mga senior nga nakita ra or nianha lang daw dira sa ila ilang gidawat or nakita wala nakabaloon saon pag-uli. Mauna siyang ilaang gidawat sa ilaang facility. Mula sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, Cyril Chavez, nakatutok 24 oras. Muling niyanig ng malakas na lindol ang Mindanao. Magnitude 6 ang naitala sa General Luna sa Surigao del Norte at naramdaman yan sa mga kalapit na probinsya. Kamustay natin ang sitwasyon doon sa pagbabalik live ni Cyril Chavez ng GMA Regional TV. Cyril. Yes, Vicky, sa lakas na ng lindol na nabanggit mo, naramdaman yan rito sa Cabadbaran City, Agusan del Norte kahit pa ang epicenter ay nasa Surigao del Norte. Kaya nga, suspendido ang klase sa lahat ng level rito ngayong araw. Napatakbo ang mga batang bumibili sa tindahang ito sa Cortes, Surigao del Sur. Dahil sa naramdamang pagyanig. Grabe! Naranasan din yan sa bayan ng Kantilan. At nagdulot ng pinsala tulad sa isang bahay sa bayan ng Sison. Ang epicenter ng lindol na itala sa General Luna, Surigao del Norte, alas 7:03 ng umaga. May lakas itong magnitude 6 ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS. Binulabog nito ang isang restaurant doon. Wala namang matinding pinsala sa bayan ayon sa munisipyo. At walang senyales ng tsunami sa coastal areas. Pero inactivate pa rin ang mga emergency response units.
at nagbukas ng mga evacuation centers sa mga gustong lumikas. Naghanda na rin ng mga ipapamahaging relief goods para sa kanila. Wala namang na-report na na-injured, Mayor, no? O natumba ba during the So far, wala, recent? wala naman, sir. Walang mga reports na ganun. Good Okay thing. lang po naman. Intensity 5 ang naramdaman sa ilang lugar sa Surigao del Norte at Dinagat Islands. Intensity 4 naman sa iba pang bahagi ng Surigao del Norte at Surigao del Sur, pati sa Agusan del Sur. Guys, lino guys. Gaya sa kuhang ito sa bayan ng San Francisco. Ramdam din ang pagyanig sa Davao City kaya nagsilabas ang mga empleyado ng isang BPO. Intensity 4 din sa Butuan City, Dinagat Islands at Southern Leyte sa Visayas. Intensity 3 sa ilan pang lugar sa Agusan del Norte, Surigao del Norte at del Sur, Leyte at Southern Leyte. Intensity 2 naman sa ilan pang lugar sa Surigao del Sur, Bukidnon, Cagayan de Oro City, Camiguin, Davao de Oro at iba pang lugar sa Visayas. Samantala, Vicky at mga kapuso, ipapakita ko lamang yung nag-viral na bitak dito sa Cabadbaran City Bridge kaninang umaga. Ang kumakalat kasi na impormasyon kaninang umaga mga kapuso ay nabitak umano itong parte ng Cabadbaran City Bridge dahil sa lindol kaninang umaga. Pero ayon naman sa City Hall ay hindi ito dahil sa lindol kaninang umaga at lalo na kahapon pa sinimulan na itong kumpunihin. Kaya nga nakikita natin rito ngayon na isemento na yung parte kung saan makikita yung pagbiyak. Ang ipinapatupad naman ngayon ng mga pamahalaan rito ay one-lane traffic kung saan itong lane lamang na walang nakitang pagbiyak sa tulay ang pinadadaraanan ng mga sasakyan. Ito ay upang maiwasan na matamaan ng mga mabibigat na sasakyan yung kakukumpuni lamang na bitak na bahagi nitong tulay. At yan ang latest mula rito sa Cabadbaran City, Agusan del Norte. Vicky. Maraming salamat at ingat kayo dyan. Cyril Chavez ng GMA Regional TV. Niyanig naman ng magnitude 5 na lindol ang Ilocos Norte pasado alas 4 ng hapon kanina. Ayon sa PHIVOX, naitala ang epicentro ng lindol sa bayan ng Burgos. Naramdaman ang Intensity 3 sa bayan ng Bacara, Intensity 2 at Intensity 1 sa iba pang bahagi ng Ilocos Norte, Ilocos Sur at Cagayan. Wala pang 20 minuto, niyanig din ng magnitude 5 na lindol ang bayan ng Pagudpud. Bago pa ang inaasahang hagupit ng Bagyong Ramil, ilang lugar na ang nakaranas ng masamang panahon dahil sa thunderstorms at easterlies. Sa Davao City, muntik matangay nang rumaragas ang ilog ang isang rider. Nakatutok si JP Soriano. Tumataas na ang level at lumalakas ang agos ng ilog sa barangay Tawan-Tawan sa Davao City nang subukan itong tawirin ng isang lalaking nakamotorsiklo. Pero bigo siya nang matumba ang motorsiklo na hindi niya agad binitawan para di matangay. Kinailangan siyang kumbinsing bumitaw na. Tuluyang tinangay ng ragasan ng ilog ang motorsiklo. Kinabukasan, natagpuan ang motorsiklo sa mga bato na ilang metro ang layo. Kumusta experience, ma'am? Pahirapan din ang pagtawid sa ilog ng ilang residente sa Senator Ninoy Aquino Sultan Kudarat. Tumaas din kasi ang level nito kasunod ng malakas na ulan. Ang ilang motorsiklo rin pinagtulungan ng buhatin at itawid. Ayon sa Pag-asa, localized thunderstorm ang nagpaulan sa ilang bahagi ng Mindanao. Dahil din sa naranasang pag-ulan, lumambot at gumuho ang lupa sa bahaging yan ng UP Maguindanao del Norte. Mahina hanggang katamtamang ulan naman ang naranasan sa ilang bahagi ng Isabela. Ayon sa Pag-asa, easterlies ang nakaapekto at nagpaulan kahapon sa Isabela at ilang bahagi ng Bicol Region. Gaya ng Daet, Camarines Norte, kung saan malakas na ulan ang bumuhos. Bagamat walang pagsisikip sa trapiko, bahagyang bumagal ang takbo ng mga sasakyan dahil sa tindi ng ulan. Halos mag-zero visibility na rin sa ilang lugar. Dahil naman sa Bagyong Ramil na inaasahang lalapit at direktang makakaapekto sa Bicol Region, nakaalerto na ang mga lokal na opisyal ng Viga, Catanduanes. Sinuspindi na rin ng Philippine Coast Guard ang biyahe ng mga sasakyang pandagat sa Catanduanes at Camarines Norte.
Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Hindi pa man nakaka-recover sa pagtama ng bagyong Paulo noong unang linggo ng Oktubre, pinaghahandaan naman ngayon ng mga taga-Aurora ang bagyong Ramil. Anumang oras ay magpapatupad na roon ng preemptive evacuation. Mula sa bayan ng Dingalan, nakatutok live si Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV. Jasmine. Emil, patuloy na pinag-iingat ang mga residenteng nakatira sa coastal municipalities dahil sa banta ng storm surge. Samantala, nakahanda ng lumika sa mga evacuation center ang ilang residenteng nakausap natin dito sa bayan ng Dingalana. Dahil nakatira malapit sa baybayin ng Dingalan sa Aurora, nag-iimpake na ng mga gamit na dadalhin sa evacuation center si Aling Natividad. Hindi po kami lumilikas kasi tumataas din po ang tubig dito. Okay. Kaya talaga nakamonitor din po kayo, ma'am, no? Tapos meron po talagang nagsasabi na likas na, tsaka meron pong mga truck na sumusundo sa amin. Hindi na rin pumalaot ang karamihan sa mga mangingisda. Nakatali na ang mga bangka at dadalhin sa seawall bukas para hindi masira ng malakas na hangin at malakas na hampas ng along dala ng bagyong Ramil. Dahil marami nang nawawalang mandaragat kaya kinakailangan pag medyo may lakas na, uwi na agad kami. Hindi na kami naghihintay pa ng lakas ng panahon. Simula ngayong araw, nagpatupad na ng no sailing, no fishing at no swimming policy sa mga baybayin sa probinsya. Nakamonitor rin ng iba't ibang LGU sa mga mangingisda para matiyak na walang papalaot. Kasi mamaya may mga turpox na hindi po nila nasusubaybayan, baka lumayag na po yan. Mahirap po kung doon sila abutin sa dagat. Nakahanda na ang mga evacuation centers sa iba't ibang bayan. Nakaposisyon na rin ang mga rescue equipment. Yung mga nasa tabing dagat ay magkakaroon po ng preemptive evacuation po. Siguro mamaya po o bukas po ng umaga. Emil, simula bukas, posibleng magpatupad ng forced evacuation ang ilang barangay officials dito sa bayan ng Dingalan, especially doon sa mga residenteng nakatira sa hazard area. Emil? Ingat at maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV. Sabay sa kanyang paghahain ng kontra salaysay, hiniling ng negosyanteng si Charlie Atong Ang na ibalik sa CIDG ang pag-iimbestiga kaugnay sa mga nawawalang sabongero. Nagsumiti rin siya ng mga ebidensya para idiin umano ang whistleblower na si Dondon Patidongan. Nakatutok si Jonathan Andal. Humarap sa Department of Justice ang negosyanteng si Charlie Atong Ang para maghain ng kontra salaysay. Dito pinabulaanan niya ang alegasyon sa 7 reklamong isinampas sa kanya kaugnay ng missing sabongeros. Hindi humarap sa media si Ang, pero sabi ng kanyang abogado, hindi hiniling ni Ang na i-dismiss ang reklamo. Sa halip, hiningi nitong ibalik ang kaso sa CIDG para maimbestigahan ng anilay tama at patas na paraan. Kung padidismiss lang basta yung kaso, magkakaroon pa rin ng duda at suspecha sa isip ng tao. Kung sino ba talaga may kagagawa ng missing sabongeros at nasaan ba yung mga missing sabongero. Palaging magiging usap-usapan, di ba? Na ang nasa likod nito ay si Mr. Ang. Eh di mabuti nang maimbestigahan na ng tama para once and for all, mapakita kung sino talaga may kagagawa nitong missing sabongeros. Inihingan namin ang tugon dito ang DOJ. Ang alegasyon kay Ang, siya umano ang nasa likod ng pagkawala ng mahigit 30 sabongero. Ang ilan sa kanila, huling namataan sa labas ng mga sabungan na pagmamayari ni Ang. Ang isa sa basihan ng reklamo, ang salaysay ng whistleblower na si Dondon Patidongan na nooy may hawak sa security sa mga sabungan ni Ang. Pero sa affidavit ni Ang, si Patidongan ang idinidiin niya. Iprinisinta nila sa DOJ ang video na ito kung saan makikita daw doon si Patidongan bit-bit ang isang nawawalang sabongero. Although dinideny niya, bit ho niya nakaposas yung isang missing sabongero. That was the incident, ma'am, in Manila Arena. Nakalagay din po ang kontra sa salaysay ni Mr. Ang doon kung anong alam niya na talagang mga pangyayari at kung anong tunay na background na kinalakihan ni Dondon, ano, at kung ano sa ebidensya na aming napangalap ang siyang mga gawain at nagawa ni Dondon
tungkol sa mga missing sabongero. 18 pulgadang mga dokumento at isang USB drive ang ipinasa raw na ebidensya ni Ang na susuporta sa kanyang salaysay. Hinihingan namin ng pahayag si Patidongan pero nauna na niyang itinanggi na siya ang nasa video. Ang parehong video iprinisinta rin ng CIDG bilang ebidensya laban kay Ang. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok 24 oras. May mga inilalatag ng hakbang ang MMDA para maibsan ang sobrang traffic habang palapit ang Pasko. Kabilang diyan ang pagbabago sa mall hours sa Metro Manila. Nakatutok si Bernadette Reyes. 69 days na lang, Pasko na. Wala pa man ang holiday rush, heavy-gat na ang daloy ng traffic sa mga kalsada sa Metro Manila tuwing rush hour. Inaasahang bibigat pa ang traffic habang papalapit ang Pasko. Ayon sa MMDA, tumataas ng 10 hanggang 25% ang volume ng mga sasakyan sa Metro Manila tuwing Christmas season. Sa kasalukuyan, umaabot ng 427,000 ang average daily traffic sa EDSA. Kaya ang biyahe mula Quezon City pa Makati umaabot ng 1.5 oras. Grabe po talaga pag ganyang season. Walang galawan po yung EDSA. Maganda po ng ruta. Pag yung going to north, south to north, marami naman pong ibang ruta na dadaanan. Kaya naman bilang paghahanda, iuurong ang mall hours mula 11 a.m. hanggang 11 p.m. simula sa November 17 hanggang December 25 ayon sa MMDA. Exempted sa adjusted na mall hours ang mga restaurant, grocery at supermarket sa mga mall na papayagang magbukas ng mas maaga. Ang delivery naman ng mga perishable items sa mall gagawing 11 p.m. hanggang 5 a.m. Para maibsan ang mga bigat na daloy ng trapiko tuwing holiday season, tuwing weekend na lamang papayagan ng mga malakihang sale at ipagbabawal muna ang paghukay ng mga kalsada sa Metro Manila. May mga pabor pero hindi para sa mga maaapektuhang empleyado ng mall tulad ni Abigail. Nakakapagod din, tas yung biyahe, tas gabi pa. So especially pag babae, nakakatakot na rin umuwi ng gabi. Pero wala naman magagawa kasi yung na-decision na nung government. Sa supermarket kasi, po kami, regular hours pa rin, kaya okay pa rin yung namin, yung hours namin. Sa department stores, pagkakaiba lang kasi, yun kasi sa mga gamit kasi po yan. For example po ma'am, sa mga damit. Tatagal ang adjusted mall hours hanggang December 25, 2025. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Happy Friday, chikahan mga kapuso! Usapang mental health at pagmamahal. Ang topic ng upcoming Magpakailanman episode bukas, tampok si Sparkle star Rita Daniela. At in real life, damang-dama ni Rita ang love dahil sa nagpapatibok ng kanyang puso. Makichika kay Athena Imperial. Matapos itanghal na Best Actress sa Sinag Maynila 2025 Independent Film Fest para sa pelikulang Madawag ang Landas Patungong Pag-asa, mas inspired magtrabaho ang Sparkle singer-actress na si Rita Daniela. One of the juries are talagang very respectable directors sa generation ngayon, which si Direk Zig Dulay. The fact po na actually manominate ka lang or to even consider, you to run for or be a candidate for Best Actress is more than enough. Si Direk Zig Dulay ang direktor ng multi-awarded winning films na Firefly at Green Bones at GMA Crime Series na Maria Clara at Ibarra. Gayon din ang GMA Crime Mystery Series na Widow's War kung saan huling nagkatrabaho si Rita at Direk Zig. Pero masusundan na yan ng episode ng GMA Drama Anthology Series na Magpakailanman. Excited ako na marami akong matututunan, hindi lamang dun sa paggawa ulit pa ng mga serye or mga ganitong klase ng drama. Kapupulutan daw ng aral ang episode sa Sabado na tatalakay sa mental health at ang kahalagahan ng masasandalang pamilya. This is very actually sensitive but also brave enough para po tahakin to ng magpakailanman. Madadala rin po ang inyong mga puso dito. Speaking of puso, blooming at in love si Rita na recently spotted with basketball player Maclod Guadagna. Una silang nakitang magkasama sa birthday bash ni Rita noong Setyembre
At magkasama ring nanood sa NCAA game at sa pagtanggap ni Rita ng kanyang award. At kinabahan din ako. Never po akong nag-flex ng tao actually, publicly. Hindi ako makapaniwala that everyone feels so happy for me and for us. Nang tanungin ko kung ano ang real score, I think we are exclusively dating. I think we are, yeah. We're really enjoying each other's company talaga. I don't want to rush things. In good relationship din daw sina Maclod at anak niyang si Uno. Uno likes him very much. That alone tells a lot already. Athena Imperial updated sa Showbiz Happenings. Binuntutan ng helicopter ng China ang eroplano ng Philippine Coast Guard na nagpatrolya sa Bajo de Masinloc. May namataan ding mga warship ng China na tila nagsasagawa ng military drills. Nakatutok si Chino Gaston. Unang tumambad sa Maritime Domain Awareness Flight ng Philippine Coast Guard ang Chinese Plan Warship 552 na kasama sa mga kalahok sa military drills malapit sa Bajo de Masinloc. Agad nagpalipad ito ng helicopter para buntutan ang aming eroplano. Umabot sa 300 hanggang 500 meters ang layo ng helicopter na paikot-ikot sa baba at likuran ng sinasakyan naming PCG aircraft. Sa labas ng Bajo de Masinloc, tanaw ang mga nagkukumpulang China Coast Guard at Plan warships, pati na mga Chinese fishing militia. Isang Chinese Coast Guard vessel ang makikitang nakadikit sa military warship na tila ba nagre-resupply. Sa loob ng lagoon ng Bahura, isang Chinese fishing militia vessel ang nakadaong. Ilang kilometro mula sa Bajo de Masinloc, sari-saring warship ng China naman ang nagsasagawa ng tila isang naval exercise. Matapos i-anunsyo ng China kahapon, agad nagpalipad ang Philippine Coast Guard ng isang eroplano para tingnan ng sinasabing military drills na ginagawa ng China malapit sa Bajo de Masinloc. Nangyari ang Chinese drills ilang araw matapos ang sunod-sunod na pagpapalipad ng PCG ng eroplano sa Bahura para imbestigahan ang mga estrukturang kalaunay na pag-alamang nilagay doon ng Philippine Navy noong dekada 90. Ayon sa Philippine Coast Guard, I don't think that this kind of illegal declaration or even illegal conduct of military exercises will be able to deter and stop the Philippine government in supporting the livelihood of the Filipino fishermen. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston, nakatutok, 24 oras. Kinumusta ni Pangulong Bongbong Marcos ang kondisyon ng mga pamilyang apektado ng lindol sa San Remigio at Bogos City sa Cebu. Nagsimula na rin ang pag-aabot ng tulong ng Department of Social Welfare and Development at Department of Human Settlements and Urban Development. Nakatutok si Fe Marie Dumabo ng GMA Regional TV. Ito ang tinaguriang Bayanihan Village na itinayo sa San Remigio, Cebu matapos ang magnitude 6.9 na lindol noong September 30. Ayon sa DSWD, mayroon ditong 200 tents. Mayroon ding 50 modular shelter units o smart houses na itinayo sa pangunguna ng Department of Human Settlements and Urban Development o DSUD. Bumisita dyan kanina si Pangulong Marcos, kasama ang mga kalihim ng DPWH, DSUD at DSWD, pati ang Philippine Red Cross. 250 pamilyang naapektuhan ng lindol ang nanatili roon sa ngayon. Sa loob ng mga tent at modular house, may mga kama at iba pang gamit. Sabi ng DSWD, mayroong child at women-friendly spaces para sa pag-aaral, paglalaro at pahingahan ng mga bata at kababaihan. Ang commitment po ng DSUD is only the house. Pero sa loob ng bahay po, may kuryente, may outlet din pwede mag-charge. No? Yung nakikita nyo gamit dyan, donations po yan. Whether you live in a family tent or a smart home that this will build, the important thing is yung pangako ng ating Pangulo, yung utos ng ating Pangulo nangyari. Diba natandaan nyo nung day 1 na nandito siya, sabi niya kailangan magtayo tayo ng tent city. So we now have 5 tent cities. Ayon sa Presidential Communications Office, kumpleto ang village sa amenities at pangangailangan ng mga naroon tulad ng pagkain, water at sanitation facilities at wellness services tulad ng mental health and psychological support. May mga lugar sa San Remigio na itinakda ng LGU bilang no-build zone. Under no-build zone, ito mga palay, bitaw na mga sinkholes, na mga tatukay cracks tungkol sa
biya gyud-yuta kung kay mga truck si agi sila mga balay. Di naman gyud kapuy-an ang ilang mga balay. Kanya para nako, ang ilang mga balay ay no build zones. Kung kay no build zones man, it's going to take us longer to relocate and build houses for them. Nag-ikot din ang Pangulo sa tent city sa lungsod ng Bugo. Maayos, lahat ng tao na naging biktima ay meron ng sinisilungan, meron silang kinakain, meron silang kinukuhanan ng tubig, meron silang ginagamit na toilet facilities na maayos, at lahat pa ng kung ano pa ang pangangailangan going forward. Ayon sa Pangulo, nagsimula ng namigay ng cash assistance sa DSWD at ng construction materials ang DSUD sa mga pamilya na epektuhan ng lindol sa San Remigio at Bugo City. Bumisita rin si Pangulong Marcos sa Cebu Provincial Hospital sa Bugo. Para sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, Marie Dumabok, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, unti-unti nang lumalapit sa kalupaan ang Bagyong Ramil. Ang latest sa bagyo, iakatid ni Amor La Rosa ng GMA Integrated News Weather Center. Salamat, Emil. Mga kapuso, ngayong weekend, posibleng tumama at tumawid sa lupa ang Bagyong Ramil. Ngayon pa lang maraming lugar na po ang isinailalim ng pag-asa sa wind signal. Nakataas ang signal number 1 sa southeastern portion ng Isabela, eastern and southern portions ng Quirino, southeastern portion ng Nueva Vizcaya, Aurora, eastern portion ng Nueva Ecija at eastern portion ng Bulacan. Signal number 1 din dyan po sa northern at pati na rin po sa eastern portions ng Quezon, kasama po ang Pulilio Islands, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon, Burias at pati na rin Anticao Islands. Visayas naman, kasama rin ang northern Samar, northern portion ng eastern Samar at pati na rin ang northern portion ng Samar. So signal number 1 din po dyan. At mga kapuso, posible pa pong madagdagan yung mga lugar na nasa ilalim ng wind signals sa mga susunod na araw. Kaya tutok lang po sa updates at pwede rin po yung umakyat pa hanggang signal number 2 or signal number 3 lalo na kung lumakas pa ang Bagyong Ramil hanggang sa severe tropical storm. Huling nakita ang sentro ng Bagyong Ramil, 640 kilometers sa silangan po yan ng Huban, Sorsogon. Taglay ito ang lakas ng hangin aabot sa 55 kilometers per hour at yung bugso naman nasa 70 kilometers per hour. Ito po ay kumikilos pa west-southwest sa bilis naman na 25 kilometers per hour. Ayon po sa pag-asa, magtutuloy-tuloy ang pagkilos itong Bagyong Ramil. Yan po ay pakanluran sa mga susunod na oras. Pero unti-unti po itong aangat ng bahagya patungo dito sa may southern or central Luzon area. Posible itong maglandfall dito yan sa Catanduanes bukas po ng hapon at maaring dumaan malapit o di kaya naman tumawid mismo dito sa mainland Bicol region. Sunod naman itong tutumbukin ito pong probinsya ng Quezon o kaya naman itong bahagi ng Aurora kung saan ito posibleng magkaroon ng isa pang landfall sa linggo ng umaga. Pero sa tinatawag po natin na cone of probability, ito po yung may highlight sa ating mapa. Yung mga lugar na sakop po niyan ay dapat ding maghanda dahil ito yung mga lugar na pwede ring daanan ng bagyo sakaling magbago po yung paggalaw nitong Bagyong Ramil. Kung yan po ay mas umangat o di kaya naman po ay mas bumaba pa yung track o yung movement. Kaya patuloy po kayong tumutok sa updates. Pagkatapos ng mga posibleng landfall, tatawirin naman itong Bagyong Ramil. Ito pong northern or central Luzon hanggang makarating na dito sa may West Philippine Sea. Lunes ng umaga o hapon ay posibleng nasa labas na po yan ng Philippine Area of Responsibility. Bukod dito sa Bagyong Ramil, posible ring magdala ng mga pag-ulan ng easterlies at ganun din ang localized thunderstorms sa ilang bahagi ng ating bansa ngayong weekend. Base po sa datos ng Metra Weather, umaga bukas may mga pag-ulan na dito yan sa ilang bahagi ng Eastern Visayas, Bicol Region, Quezon Province, pati na rin dito sa may Cagayan at Isabela. May mga kalat-kalat na ulan din dito yan sa ilang bahagi po ng Mimaropa, extreme northern Luzon at ilang bahagi po ng Western Visayas at ng Mindanao. Sabado ng hapon, kitang-kita po dito sa ating mapa na talaga po nagkukulay po yan. So yan po, posible pong ulanin ang halos buong bansa. Nakikita po natin may mga malalakas na pag-ulan dito sa northern at pati na rin sa central Luzon, gaya na nandito sa may Cagayan, Isabela, Quirino, Aurora, Calabarzon, Mimaropa at ganoon din dito sa Bicol Region. Malaking bahagi din po ng Visayas at ng Mindanao ang makakaranas ng mga pag-ulan. Meron pong heavy to intense na ulan dito yan sa Western
Visayas, Samar Provinces, Northern Mindanao, Zamboanga Peninsula at pati na rin sa Caraga Region. Pagsapit po ng linggo ng umaga, nasa Luzon pa rin yung pinakamaraming mga pag-ulan. So dito na po concentrated yung heavy rainfall natin at may mga intense to torrential rains din, kaya maging alerto po sa banta ng baha o landslide. Linggo ng hapon, magtutuloy-tuloy po ang maulang panahon dito po yan sa Luzon at inaasahan po natin meron din mga kalat-kalat na ulan dito sa ilang bahagi ng Visayas at ng Mindanao. At unti-unti naman po mababawasan yung mga pag-ulan, paglalim po yan ng gabi, maliban pa rin dyan po sa may northern at pati na rin sa central Luzon. Dito naman sa Metro Manila, bukas po ng tanghali o hapon, posibleng magsimula na yung malawakang mga pag-ulan. So maraming lungsod po makakaranas niyan at posibleng magtuloy-tuloy na yan hanggang sa linggo. Kaya mga kapuso, doble ingat. Yan muna ang latest sa ating panahon. Ako po si Amor La Rosa para sa GMA Integrated News Weather Center. Maasahan anuman ang panahon. Isa ang patay sa pag-araro ng UV Express sa 12 motorsiklo at 2 kotse sa Commonwealth Avenue sa Quezon City. Hindi huminto sa pagmamaneho palayo ang driver na uminit umano ang ulo dahil may nakagitgitan. Iniimbestigahan na ng LTO ang disgrasya. At nakatutok si Sandra Aguinaldo. Nagimbal ang mga motoristang ito nang makita ang pag-araro ng isang UV Express sa ilang motorcycle riders sa Commonwealth Avenue. Pero ang UV Express nagtuloy-tuloy lang at muntik pang mabangga matapos harangin ng isang truck. Pero nakaalpas pa rin ito at kumaliwa sa U-turn slot. Matapos ang insidente, ang mga inararong motor makikitang nagkalat sa tabing kalsada. Ang suspect naaresto rin kalaunan at dinala sa Sector 5 ng QCPD Traffic Enforcement Unit. Doon nagtipon rin ang ilan sa kanyang mga inararong rider, pati driver ng isang kotse na malaki ang sira matapos atrasan umano ng UV Express habang tumatakas ito. Ang UV Express, ganito naman ang sinapit matapos ang pag-aararo sa iba't ibang bahagi ng Commonwealth Avenue. Base sa paon ng investigasyon, 12 motor at 2 kotse ang tinamaan ng UV Express. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Joseph Lim, hepe ng Traffic Enforcement Unit, isa ang napaulat na namatay habang 3 naman ang sugatan na nasa ospital. Pero posible pang tumaas ang bilang na yan habang pumapasok pa ang ibang impormasyon. Nagsedating nga ang ilan sa mga kaanak ng mga biktima at maging ang ilang sugatan sa pangyayari. Habang nagdadrive ako sa sa kabaan ng Commonwealth, yung hindi ko napakansin, basta may bumanggalan sa likod ko. Yung motor ko tumilapon, kasama na ako doon. Nung masusukol na siya nung truck, yung mga pahinantay ng truck bumaba para batuin siya. Kumatras siya, ako po yung naatrasan. Sa video na po, ayun na po yung pangalawang beses na bumalik siya, yung nadamay na po yung mga rider. Ayon sa suspect, may nakigit-gitan siya sa kalsada dahilan para mag-init ang ulo niya. Yung isang motorsiklo, nagkaroon pa kami ng init kalsada po. Pakabit mo kaya kay tatay ko? Girian? Opo. Tapos biglang ano po kami dalawa. Tapos natala-tala po ako kasi sumusugod din ito, tulong sila. Ano po ako, wala sa na-disband din ang galit ko po sa kanila. Hindi ko lang po alam yung nagawa ko. May nakagit-gita kayo. Sino doon? Marami. Hindi ko lang po matandaan eh. Isa sa ilalim sa drug test ang suspect pero negatibo raw ito sa alkohol. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok 24 oras. Bagaman sunod-sunod ang malalakas na lindol sa bansa, iginit ng PhilVox na dati nang may araw-araw na pagyanig sa Pilipinas. Bagaman hindi kasing lakas. Nasa Pacific Ring of Fire kasi ang bansa, kaya dapat laging alisto ang lahat. Nakatutok si Ivan Mayrina. Magnitude 6.9 na lindol sa Cebu noong huling araw ng Setyembre. Higit isang linggo lang makalipas, sinundan niya ng magnitude 4.4 na lindol sa La Union na naramdaman hanggang sa Baguio nito October 9. Kinabukasan,
Pambihirang doublet earthquake o magkasunod na magnitude 7.4 at magnitude 6.8 na pagyanig naman ang tumama sa Davao Oriental. Nayumanig din sa iba pang bahagi ng Mindanao. Oh my God, Lord! Oh my God, Lord! At ngayong araw, magnitude 6 sa lindol naman sa Surigao del Norte. Simula nung lindol sa Cebu noong September 30 hanggang kaninang alas 4:30 ng hapon, halos 130 na lindol na may magnitude 4 pataas ang naitala. 18 naman ang lindol na may magnitude 5 pataas. Dahil magkakasunod ang malalakas na lindol sa loob lamang ng mahigit 2 linggo, tinanong namin ng PHIVOLCS kung normal pa ba ito. Nagkataon lang talaga na may ganung mga lindol. In fact, hindi naman first time dito sa Pilipinas na ganyan yung nangyari na may sunod-sunod na mga lindol. Sabi ng PHIVOLCS, nakakaranas sa Pilipinas ang average sa 30 lindol sa loob ng isang araw. Karamihan dito, hindi nararamdaman, liban na lang ng kanilang mga sensitibong instrumento. Ngayong araw halimbawa, mahigit 170 na lindol na ang naitala ng PHIVOLCS hanggang alas 4:30 ng hapon kanina. Sa intensity 5, malakas po yung ang pagyanig na yan. Nararamdaman na yan halos ng lahat ng tao sa loob o labas ng gusali. Hindi na raw yung katakataka dahil natatagpuan ng Pilipinas sa Pacific Ring of Fire, lugar kung saan matatagpuan ang mga pinakaaktibong bulkan at fault lines sa buong mundo. Ang magkakasunod na malakas na lindol, naranasan na rin daw noong 2019. April 2019, kung naalala natin, April may Zambales earthquake tayo, tapos ilang araw sumunod naman yung Eastern Samar, ilang araw General Luna rin yun. Tapos also in October 2019, sunod-sunod yung mga malakas na lindol sa Cotabato at saka sa Davao del Sur. Ang tiyak, ayon sa PHIVOLCS, masusundan pa ng mga aftershocks ang naging pagyanig sa General Luna kaninang umaga. Pero sa kung susunod na bang yayanigin ang inyong lugar, wala makapagsasabi niyan na para bang forecast sa isang bagyo. Kaya ang pinakamainam, laging maghanda. Sa gitna ng patuloy na pagsiguro sa kaligtasan ng mga istruktura sakaling tumama ang malakas na lindol, nangangamba ang Interior and Local Government Department para sa mga informal settler families dahil hindi dumaan sa anumang inspeksyon ng mga lokal na pamahalaan ang kanilang mga tirahan. If we do have the big one, most of the casualties will come from the ISFs because none of their buildings were constructed with the municipal permits and they cook with kerosene and with other non-regulated cooking implements, and that is the major cause of fires, and that will be the major cause of damage. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Walang bitawan sa protesta kada Biyernes ang ilang grupong nananawagan sa pagpapanagot sa mga tiwali kaugnay ng mga flood control project. May mga nag-ingay at nagmarcha, meron sa Mendiola at sa EDSA. At mula sa EDSA Shrine, nakatutok live si JP Soriano. JP. Vicky, at dito nga sa EDSA Shrine, tuwing Biyernes na raw magtitipon-tipon ang iba't ibang grupo para nga ipanawagan at kondinahin ang malawakang korupsyon sa gobyerno. At ang panawagan nila, Vicky, hindi na lamang simpleng investigasyon. Dapat daw merong managot, dapat makulong, merong makulong, at dapat din daw bukas sa publiko ang ginagawang o gagawing pagbalangkas sa budget ng Pilipinas. Mga kurakot! Kulong na yan! Mga kurakot! Nag-noise barrage ang grupong Akbayan at Tindig Pilipinas kaninang umaga sa isang bahagi ng EDSA at Camyas sa Quezon City bilang pagkondena sa nadiskubring anomalya sa mga flood control projects. Hinikayat din ng mga dumaraang motoristang bumusina bilang pakikiisa sa pagkondena sa malawakang korupsyon. Habang naka-stoplight, kinabitan ng white ribbon ang ilang motorista na bahagi ng white ribbon protest na gagawin daw tuwing Biyernes. Okay daw ang ginagawang investigasyon, pero huwag nating hayaan na maging investigasyon lang. Ito ay dapat may managot. Hindi raw sapat na mga kung ilalabas lang ang mga salin ng mga politiko. Dapat ipasa ang Open BICAM Bill o yung pagsasapubliko ng Bicameral Conference Committee sa tuwing pinag-uusapan ang pagbuo ng budget ng Pilipinas.
Dahil po madalas ang insertions at ang amendments po ay nangyayari sa BICAM, no? Kaya kailangan po talagang bantayan ng taong bayan ang pag-insert ng pondo ng mga kongresista o mga public officials na ito sa pondo ng ating bayan. Ngayong hapon naman, nag-walk out ang mga estudyante mula sa iba't ibang universidad sa Maynila at Quezon City at nagmarcha papuntang Mendiola. Pinuna ng mga militanteng grupo ang panukalang 2026 national budget ng bansa na puno pa rin daw ng mala pork barrel. Bantay sarado ng mga pulis ang buong Mendiola at nanatili sa Peace Arc ang mga nagrally. Kinahapunan, itinuloy ang kilos protesta ng iba't ibang grupo sa EDSA Shrine. At Vicky, bukod sa weekly Friday protest ito sa EDSA Shrine at sa iba't ibang panig ng bansa, sa November 16 magkakaroon daw ng malawakang kilos protesta ang iba't ibang mag-aaral at sa November 30 daw muli ikakasa ang isa na namang malaking kilos protesta para bantayan ang kaban ng bayan. At yan muna ang latest. Balik muna sa iyo, Vicky. Maraming salamat sa iyo, JP Soriano. Nagbitiw si bagong talagang Public Works Undersecretary Ari Perez matapos questionin ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste ang kanyang record sa bidding at procurement. Ito ay para hindi na raw makasagabal sa trabaho ng DPWH. Nangihinayang si Public Works Secretary Vince Dizon dahil maayos umano ang trabaho ni Perez pero iimbestigahan pa rin daw ang alegasyon ni Leviste. Nakatutok si Ian Cruz. Kanina, pinangalanan ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste ang isang appointee ni Public Works Secretary Vince Dizon sa DPWH na questionably umano. Si Undersecretary Ari Perez ay isa sa mga undersecretaries ng DPWH na narinig ko ay may hindi magandang history sa bidding and procurement. Itinalaga si Ari Perez noong isang buwan bilang DPWH Undersecretary for Convergence Projects and Technical Services. Ang mga bagong appointments, bahagi ng paglilinis sa kagawaran kasunod ng pagkakadiskubre na may mga opisyal ng DPWH na sangkot sa mga anomalyang flood control projects. Pero paglilinaw ni Leviste, hindi raw kasama si Perez sa nauna niyang inilahad na kontraktor o may koneksyon sa kontraktor sa loob ng DPWH. Binanggit niya raw si Perez dahil balak umano ni Dizon na ilagay siya bilang pinuno ng Bids and Awards Committee. At least, sabi ni Secretary Dizon, pangalanan ko ang iilan sa kanyang team at ang ibinigay kong pangalan ay si Undersecretary Ari Perez. Dahil kung may 10 tao na nagbigay sa akin ng impormasyon tungkol sa mga appointees ni Secretary Vince Dizon, ang pinakamarami na nabanggit sa mga 10 ito ay si Undersecretary Ari Perez. Matapos pangalanan ni Leviste, nagbitiw sa tungkulin si Perez ayon kay Secretary Dizon. Ayaw niyang makasagabal at ayaw niyang maging distraction ito dahil alam niya na napakabigat ng kailangan nating gawin at siya ay nag-tender ng irrevocable resignation. At ito, syempre, ay tinanggap ko na. So as of today, hindi na po parte si Undersecretary Perez sa DPWH. Nanghihinayang daw siya kay Perez na matagal na niyang nakasama at kilala niyang mahusay, tapat at mabilis sa trabaho. Sa aking experience sa kanya, maayos siya. No? Maayos siyang magtrabaho, mabilis. Yun ang kailangan natin, mabilis magtrabaho. At sa pagkakilala ko sa kanya, honest siya. Gayunpaman, tuloy pa rin daw ang investigasyon sa kanya. Tulad ni Yusek Cabral, ni Yusek Bernardo, Yusek Ayapana, even Secretary Bunuan, lahat yan. No? Hindi porket na nag-resign, hindi natin imbestigahan. Nilinaw rin ni Dizon na hindi naman niya binalak ilagay si Perez bilang pinuno ng Bids and Awards Committee taliwas sa alegasyon ng kongresista. Hinihinga namin ng pahayag si Perez. Tungkol naman sa sinabi ni Leviste na may mga tiga-DPWH umano na nakikipag-usap sa mga kontraktor at meron pa umanong hinihingi sa kanila, sabi ni Dizon. Yung pakikipag-usap sa kontraktor,
Yun ang trabaho ng DPWH, is makipag-usap sa contractor. Ang daming kakontrata ng DPWH. Kung opisyal ang sinasabi niya, again, no? Pero ibang usapan kapag nanghihingi sa contractor. Yun ang ibang usapan. Sa katapusan ng Nobyembre, marami raw pagbabago ang kanilang i-anunsyo. Ilulunsad na rin daw ang transparency portal para sa DPWH kung saan bawat proyekto makikita na ng publiko. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, bukas na po ang taunang Noel Bazaar kung saan pwedeng mamasyal at mag-shopping ng mga ipangreregalo ngayong Pasko. At nakatutok doon live si Darlene Kai. Darlene! Vicky, handa nyo na ang inyong Christmas shopping list dahil opisyal nang nagsimula ang Noel Bazaar dito sa Alabang at kagaya ng nakaugalian taon-taon, nakapag-shopping ka na, nakatulong ka pa sa kapwa. 3, 2, 1! Formal nang binuksan sa Philinvest tent sa Alabang, Muntinlupa ang taunang Noel Bazaar. Isa ito sa longest Christmas bazaar sa Pilipinas at ngayon nagdiriwang ng ika-25 anibersaryo. Sa ribbon cutting, present si Mayos Gozon Bautista, Cut Unlimited Incorporated President and CEO at Noel Bazaar founder. At si GMA Kapuso Foundation Executive Vice President and Chief Operating Officer Ricky Escudero Katibog. Dumalo rin ng Noel Bazaar Ambassadors at Sparkle Artists na sina AZ Martinez at Sky Chua. Mayroon ditong mahigit 100 stalls ng mga damit, bag, sapatos, accessories, gamit sa bahay, laruan, libro at marami pang iba. Pag nagutom ka ka-shopping, may food stalls din dito. Every year talagang napunta kami dito para makita yung mga paninda, ganun, mga sale, yung mga clothes at iba pa. Para pang regalo sa Christmas or pang personal din. Kasi hindi mo naman makita yung mga items dito eh. In the other department store. Pang gifts ko yan sa mga besties ko. Tapos iba, yung mga anak ko, dalawang anak ko, bibili sila ng kung ano nilang gusto. May budget, may budget sila, binibigyan sila ng konti. Alam nyo ba na hindi lang tungkol sa Christmas shopping itong taunang Noel Bazaar dahil parte ng kita nito ay napupunta sa GMA Kapuso Foundation na nakatutok ngayon sa pagtulong sa mga kababayan nating nasalanta ng iba't ibang kalamidad. Kaya nakapamilya at nakapag-food trip ka na ay nakatulong ka pa. Please support Noel Bazaar, which is also supporting GMA Kapuso Foundation. Marami ho tayong gagawin na school sa mga nasirang places sa Cebu at saka sa Davao. So ang suporta nyo talaga, napakalaging bagay. Sa booth ng GMA Kapuso Foundation, pwedeng mag-donate ng isang set ng school supplies sa mga nangangailangang mag-aaral sa halagang 250 pesos. Karangalan daw para kina AZ at Sky maging ambassadors ng Noel Bazaar. Anything to do that could help people, that could help the charity, I'm willing to volunteer and be part of it. Love na love ko ang mga bazaar, especially Noel Bazaar, syempre. Maghanap tayo mga Christmas gift and everything. And not only that, I guess being here is also in support of the Kapuso Foundation. Vicky, hanggang sa Linggo, October 19, ang Noel Bazaar dito sa Alabang. Pagkatapos dito ay lilipat yan sa Okada, Manila, World Trade Center bago ulit babalik dito sa Philinvest, Alabang dahil meron niyang 4 na legs. At yung hanggang Linggo ay bukas mula 11 a.m. hanggang 9 p.m. Advance Merry Christmas at Happy Christmas shopping, Ninang Vicky. To? Talaga ba? Maraming salamat at happy shopping sa'yo, Darlene Kai. Pinatawan ng 60 araw na suspensyon si Manila Councilor Ryan Ponce. Kasunod yan ng reklamong paulit-ulit umanong pangaharas sa kapwa niya konsehal na si Eunice Castro. Sa isang privilege speech no October 9, emosyonal si Castro nang isiwalat ang ginawa umanong pambabastos sa kanya ni Ponce. Ayon kay Manila Vice Mayor Chi Atienza, bagaman nagsorry, dapat mapanagot si Ponce sa kanyang ginawang aksyon. Magiging efektibo ang 60-day suspension na inirekomenda ng Ethics Committee 15 araw matapos matanggap ni Ponce ang notice ukol dito. Tatanggalin din si Ponce sa mga komiting kinabibilangan niya at magpapatupad ng reorganization. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ni Ponce.
Arestado ang 2 Chinese sa Taguig matapos mahuling nagkakasa ng medical procedure kahit walang permit at lisensya sa Pilipinas. Babala po ng eksperto, huwag agad magtiwala kahit padayuhan ang nagpapakilalang doktor. At nakatutok si June Veneracion. We were about to arrest you for violation of Republic Act 2382, also known as Medical Act of 1959. You have the right to remain silent. Huli umano sa akto ang 2 Chinese habang nagsasagawa ng facial injection at iba pang kaugnay na medical treatment sa mga kliyente sa establishmentong ito sa Taguig. Illegal yan dahil wala silang lisensya at permit sa Pilipinas, kaya dinakip ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG. Sinampahan sila ng reklamong paglabag sa The Medical Act of 1959. Nakuha rin sa kanila ang mga vial ng injectable substance, cosmetic product at iba pang equipment. Wala pang pahayag ang mga suspect. Nababahala ang Philippine Society for Cosmetic Surgery sa dumaraming foreigner na nag-aalok ng serbisyo kahit wala namang lisensya. Aktibo raw sa social media ang advertisement ng mga ito. Ang problema, marami nilang naiingganyong kumuha ng kanilang serbisyo sa pag-aakalang kapag foreigner ay magaling. Karamihan ng mga to hindi ring licensed doctor sa bansa nila. Yung iba nga nurse lang o kaya baka wala pang medical background tapos nag-i-inject na sa mga pasyente natin dito sa Philippines. May mga naging kliyente rin umano sila na lumapit sa Philippine Society for Cosmetic Surgery para ipaayos ang sablay na medical procedure ng mga peking doktor. Babala ng mga eksperto, kahit ang simpleng paglalagay ng filler sa muka ay pwedeng mauwi sa pagkabulag kapag hindi bihasa ang gumawa. Yung iba, alam na nila na hindi doktor o kaya foreigner yung gagawa, nagpapagawa pa rin. Ang akala mo nagaganda ka baka lalo pang makakasira sa itsura ninyo. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, pinarangalan ang mga personalidad at programa ng GMA Network sa Malabon Ahon Media Award. Best Malabon Ahon Field Reporter para sa TV category, si Balitanghali Anchor at Reporter Rafi Tima. Sa radio category, Best Malabon Ahon Field Reporter, si DZBB Anchor and Reporter Alan Gatus. Best Malabon Ahon Radio Promoter, si Super Radio DZBB Anchor Melo Del Prado. Best Malabon Public Service Feature Award ang Alam Nyo Ba ng Super Radio DZBB. Wagi ang unang hirit para sa Best Malabon Ahon News Feature sa TV category. Glowing, not expecting. Yan ang nilinaw ni birthday girl Bea Alonzo sa isang Instagram post matapos kumalat ang balibalita na buntis siya. Paliwanag ni Bea, bad angle lang ang photo matapos ang kanilang dinner. Nagpasalamat naman siya sa natanggap na birthday love. Sugatan ang 2 fire volunteer matapos kuyugin at bugbugin ng ilang residente sa gitna ng sunog sa Maynila. Nagalit daw ang mga residente dahil hindi nila maintindihan kung bakit hindi agad binugahan ng tubig ang kanilang mga bahay. Ang paliwanag ng mga bombero sa pagtutok ni Jamie Santos. Sa gitna ng usok at kaguluhan, 2 fire volunteer ang humarap hindi lang sa apoy, kundi sa galit ng ilang residente. Habang rumeresponde sa sunog sa barangay 650 Port Area, bigla na lang silang pinagtulungang bugbugin ng 2 lalaki. Kwento ng isang fire volunteer, naghihintay lang daw sila noon ng supply ng tubig nang biglang paluin ng mabigat na bagay at sunod-sunod suntukin ang kanyang kasamahan. Habang abala siya sa pag-apula ng apoy, pinaulanan pa raw siya ng mura at binato pa ng timba mula sa ibaba. Sabi ng iba na, bumbayin nyo na. Nagbumura. Yes po, nagbumura. Wala kayong mga silbi. Nagpanay mura. Basta lahat ng klaseng pagmumura. Yes po. Okay na sana yun. Okay lang na yun, ma'am. Kasi normal na sa amin yun. Lalo't first responder nga po kami. Normal na po yun. Yung wala namang ganun din yung host. Agawan ng host. Paliwanag ng fire volunteer, hindi naman daw agad pagdating ay bugso agad ng tubig ang gagawin ng mga bumbero. May sistema raw sa bawat responde. Nakalatag muna at naiporma ang mga host, tiniyak ang water source bago tuluyang magbomba ng tubig. Sadyang hindi lang daw nakapaghintay ang ilang residente, kaya't nauwi sa gulo ang dapat sanay pagtutulungan. Saglit lang Maya-maya nagka-supply na pero nabugbog na yung kasama ko.
Desidido ang mga biktima na magsampa ng reklamo sa Manila Police District laban sa mga salarin. Ayon sa Bureau of Fire Protection, alas 2:22 ng hapon nang ideklarang fire out ang apoy na nagsimula bandang 1:28 na umabot sa ikalawang alarma. Patuloy pa rin ang investigasyon sa bilang ng mga bahay na nasunog at pamilyang naapektuhan. Nalulungkot ang mga fire volunteer ng Baseco Fire and Rescue sa sinapit ng kanilang mga kasamahan. Huwag na yung ganun na pati bumbero kakawain nila, lalo na yung mga fire volunteer. Nauunawaan daw nila ang taas ng emosyon at tensyon ng mga residenteng nasunugan. Pero umaasa silang maiintindihan din ng publiko ang proseso ng kanilang trabaho, na bawat galaw, bawat minuto ay bahagi ng sistemang nakalaan para makapagsalba ng buhay. Para sa mga fire volunteer, hindi hadlang ang init, pagod o panganib dahil sa bawat sunog na kanilang nilalabanan, iisa lang ang kanilang layunin, ang makapagligtas ng buhay kahit kapalit sariling kaligtasan. Para sa GMA Integrated News, Jamie Santos, nakatutok 24 oras. Nahanap na ang 2 OFW sa Hong Kong na 2 linggong napaulat na nawala. Kinumpirma yan ng Philippine Consulate sa Hong Kong. Ayon sa Migrant Workers Department, sumailalim na sa medical check-up ang 2 Pinay na huling nakita noong October 4 sa isang hiking trail. Handa ang gobyernong tulungan silang makauwi ng Pilipinas kung kailangan. Nakausap na rin ng DMW at OWA ang kanilang mga kaanak. Nasagip ang isang menor de edad na lalaking ibinubugaw umano online. Ayon sa mga otoridad, pati kapatid ng nasa koteng sospek, biniktima niya noong 15 anyos pa lang. Nakatutok si Marisol Abduraman, exclusive. Walang kaalam-alam ang lalaking ito na cyber patroller ng Women and Children Protection Center na ang iniaalok niya ng bastos na live streaming. Entrapment na pala ito na nauwi sa pag-aresto sa kanya. Nailigtas din ang menor de edad niyang biktimang lalaki na gagawan sana ng kahalayan para mapanood sila live online. Na-meet lang niya sa social media itong lalaki na 17 years old and then they became friends tapos in-invite niya doon sa bahay nila and doon nag-inuman. Bukod sa live streaming, nagbebenta rin umano ang suspect ng mga malalaswang video at litrato ng mga biktima. Ultimo kapatid niya, biniktima noong 15 anyos pa lang. Dinadirect niya si kapatid niya na ito gagawin mo to and bibidyohan kita ipapadala natin doon sa mga customers natin. Nakalulungkot ayon sa mga otoridad na marami ang nabibiktima ng kanilang mga kaanak. Parents, ine-exploit yung anak niya, tito niya, ine-exploit yung pamangkin niya. Malaki umano kasi ang bayad ng mga parokyanong karamihan ay banyaga. Parang tayo ang nagsusupply but the demand come from other countries. Sa investigasyon ng WCPC, may 8 pang biktima ang suspect. Hinahanap na sila ngayon ng mga otoridad para mabigyan ng psychosocial intervention. Paalala ng mga otoridad, di katwiran ng kahirapan para mang-abuso. Ang mga nabanggit na krimen may parusang habang buhay na pagkakakulong at multang aabot sa 5 milyong piso. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, nakatuto 24 oras. Kinasuhan sa Amerika ang kumpanyang Smartmatic para sa umano'y money laundering at iba pang krimen. Kaugnayan ang umano'y panunuhol sa 3 dating executives nito para makakuha ng negosyo sa Pilipinas. Batay sa investigasyon, umabot umano sa $1 milyong ang suhol ng mga dating opisyal ng Smartmatic sa isang dating opisyal ng Commission on Elections ng Pilipinas. Mula yan 2015 hanggang 2018 para makakuha umano ng kontrata. Sa isang pahayag, iginit ng Smartmatic na mali ang mga paratang laban sa kanila at lalabanan nila ang kaso. No comment ang COMELEC ng kuna namin ng panig. Ngayong mainit na issue ang pagsasapubliko ng Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ng mga opisyal, sinuportahan ng Korte Suprema ang karapatan ng publiko na magkaroon ng access sa impormasyon. Sa isang pahayag, sinabi ng Korte Suprema na kasama rito ang mga impormasyon, record at dokumento na hawak ng Korte pero merong reasonable na limitasyon na itinatakda ng batas. Paalala ng Supreme Court, maaring i-request sa Office of the Clerk of Court ang mga kopya ng SALN, personal data sheet at curriculum vitae ng mga maestrado pero kailangan itong aprubahan ng Supreme Court and Bank. Kailangan malinaw na sabihin ang layunin sa paghingi ng mga dokumento. Pwedeng ma-access ang request form sa website ng Korte Suprema.
Benepisyo ng tamang paggamit ng Artificial Intelligence o AI ang tinalakay sa Digital Congress o DigiCon 2025. Lumahok diyan ang digital arm ng Kapuso Network na GMA New Media Incorporated o NMI. Kasama ang iba pang brands, marketers at agencies mula sa advertising, digital, PR at iba pa. Si Vice President for Creatives at Head of NMI Studios, Ramil Escarda, ibinahagi kung paanong nabibigyang buhay ng AI ang imagination ng isang tao. Magagamit niya ang AI para magkwento, matuto at lumikha ng oportunidad. Nothing but praises sa mga Pinoy ang American comedian na si Conan O'Brien. Kahit isang linggo lang sa bansa nakapag-shoot siya ng eksena with Dennis Trillo at Jenilyn Mercado para sa Sanggang Dikit for real. Makichika kay Nelson Canlas. From BGC to Manila, nakonan ng pictures sa iba't ibang part ng Metro Manila ang American comedian at host na si Conan O'Brien. Swerteng nakapagpa-picture sa kanya ang fans, tulad ng fan na ang phone lock screen ay childhood photo ni Conan. Biro ni Conan sa portrait na ito mula sa isang fan. Ito raw ba ang bagong Philippine stamp? Nag-ala General Douglas MacArthur pa siya. Pero mukhang pinakaswerte ang pusang ito dahil nagpa-picture sa kanya si Conan. Nasa Pilipinas ang komedyante para mag-shoot ng kanyang show para sa isang streaming platform at ibang mga side trip. Nakakwentuhan ko si Conan at puro papuri ang sinabi tungkol sa ating mga kababayan. Amazing. We've known for a while that we have a fan base in the Philippines. And we just see so much social activity here and response. And so we thought, we need to go, we need to visit, and we want to do one of our shows here. From the moment we landed, everybody has been so gracious, so polite, they're funny. And that doesn't happen in every country. The people of the Philippines are very funny and warm-hearted, and they have great ideas and they're quick. Bitin daw si Conan sa kanyang 1-week stay sa Pilipinas. I want to come back. Yeah, I definitely want to come back if you'll have me. Sometimes I go to a country and I try to come back and they go, we will wait no. For you. You'll wait for me? Definitely. No one have anything to eat until I come back. Yeah. Nobody eats. Yeah, no working, no eating. Bilang lang araw ng Hollywood star dito sa Pilipinas at Sanggang Dikit FR ang isa sa napili niyang puntahan. Naku, kamusta naman kaya ang kanyang first Philippine teleserye experience? Pero hindi lang siya basta bumisita sa set ng Sanggang Dikit FR. Gumawa rin siya ng mga kaabang-abang na eksena kasama ang mga bidang sina Jenilyn Mercado at Dennis Trillo. This was incredible. They sent us the script, very good writing, loved it. They seemed to understand that I'm a silly fool. They made me a madman, which is, they beat me up. Trust me, a lot of people in Hollywood want to beat me up. So it's the same is true in the Philippines. The actors are so good, and they made me very welcome here. Saya, grabe. Parang panaginip. Di ako makapaniwala. Di ako makapaniwala na nag-guest siya dito at ito pang Sanggang Dikit yung show na napili niya sa lahat ng mga shows dito sa Pilipinas. Kaya, thank you, Conan. It's an honor. Ang sarap na pakiramdam na, syempre, parte kami ng pinunta dito ni Conan sa Pilipinas. So, kaya, maswerte natin. Ang swerte ng Sanggang Dikit na mabisita kami ni Conan dito. At hindi lang ang Jen Den ang may special interaction with Conan dahil may epic greeting pa siya for Kapuso comedy genius Michael V para sa anibersaryo ng longest running gag shows sa bansa, ang Bubble Gang. Pitoy! I want to say congratulations. 30 years to have a show. I don't care where you live in the world, that's an amazing record. You're a very talented person. I wish you the best. Congratulations. Nelson Canlas updated sa Showbiz Happenings. Hindi pangkaraniwang pagnanakaw ang nahuli kam sa Lapu-Lapu City, Cebu. Ang suspect, hindi tao kundi aso. Sa video na yan, makikita ang ilang aso na palakad-lakad at tila nagmamasid sa grupo ng mga kabataang nagpa-practice ng sayaw. Ilang saglit pa, lumapit sa cellphone ang isang aso at bigla itong tinangay. Ikinagulat mga kapuso ng grupo ang nangyari. Pero nakita naman daw nila agad ang cellphone at hindi naman ito nasira. Buti na lang. Kinaaliwan ang video na yan sa social media at mayroon ng higit
1 million Wow. views. Sana lahat ng magnanakaw ganyan ka-cute. At yan po ang mga balita ngayong Biyernes. 69 na araw na lang at Pasko na. Ako po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula po sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino, nakatutok kami 24 oras.